Grabe yung pambabraso na ginagawa ni Boying sa mga Duterte at sa mga kaalihado nito. Jutang ginakaupo lang yan, sa totoo lang. Nanggigipit agad. Binunyag ni Boying na ang pinoproteksyonan daw ng mga diskaya kaya sila hindi nagte-tell all sa kanilang mga statement is si Bongo. Correct. Nadami na si Bongo dito. Ilang hearing na ang dumaan. Halos lahat ng mga resource person, yung mga possible state witness, never nilang binanggit ang pangalan ni Bongo. Ikaw lang ang nagbanggit niyan, Boying. Ano ba? Yan ba yung script na gusto ibigay kay Curly Diskaya na hindi niya sinusunod? Dahil every time na nasa hearing siya, wala kayong ibang bukang bibig, kundi meron ka pa bang idadagdag? Mr. Diskaya, meron pa ba? Baka meron pa, sabihin mo na. Anong laging sagot ni Mr. Diskaya? Wala na po, Your Honor. Mr. Chair, wala na po. So, ito pala yun. Lagi yung sinasabi, hindi nagte-tell all ang mga Diskaya. Meron silang pinoproteksyonan. Kaya nga, di ba, ang sabi ko, kayo na magsabi kung sino yung pinoproteksyonan ng mga Diskaya, bakit hindi nila masabi? Kasi sinabi nga nila, wala na, di ba? Wala na. Kayo yung pilit ng pilit. Yung mga buhaya, ang pilit ng pilit na meron pa. Kaya nga, ang sabi ko, kung meron kayong alam, edi sabihin nyo na. Ito na nga si Boying. Inihayag niya na si Bongo ang pinoproteksyonan ng mag-asawang Diskaya. Really? Talaga? Tingnan mo kagagawan nitong si Boying. Ilang hearing na ang dumaan. Wala kahit isa ang nagbanggit sa pangalan ni Bongo. Ang Bongo ay nanggaling lang sa bunganga mismo nitong si Boying Chongo. I mean, di ba? Naalala niyo yung dating secretary ng DepEd, si Bunoan? Undersecretary, si Bernardo. Wala silang binabanggit na Bongo. Yung mga DPWH officials na umamin na sila nga ay kumikickback, okay? Sila yung kumukuha. Sa kanila ipinadadala ng mga contractor ang pera. Hindi nila binanggit si Bongo. Ang sabi nila, ang proponent, or ang binibigyan nila ng mga kickback na galing sa mga contractor, Saldico, diba? Si Bonjing Buwaya, but not Bongo. Even yung mga contractor like Sims, sila Diskaya, Wawaw, wala silang binabanggit na Bongo. Si Boying lang ang nagbanggit. Hindi mo na maantay. Wala. Ibig sabihin, hindi mo maantay yung tanim witness mo. Nasabihin yung script. Ikaw na talaga nagbanggit. Malapit na kasi February no? Malapit na naman ang impeachment case ni VP Sara. Sa February yan, next year, ilang kempo lang, February na ulit. So, tinatanggalan nyo ng credibility ang mga pro-Sara. Durog nyo sila o hinaharas nyo para pagdating ng 2026 February, another impeachment case na isasampa kay Sara, bumoto na pabor sa impeachment case. Ayan lang yan Nagmamadali ka, Boying? Nagmamadali ka? Hindi mo na inintay yung tanim witness mo? O hindi mo na inantay yung mga resource person na hawak nyo, na sila ang magpasabog niyan? Diba? Ikaw talaga nagpasabog. Ginagago niya yung mga tao Ngayon, sa ang Diskaya, nag-walk out na. Hindi na raw sila makikipag-participate dito sa ICI. Pwede ba yun? Sa dami ng mga congressman na isiniwalat nyo, tas gano'n-gano'n na lang. Tinatakot ni Boying kapag hindi daw nag-tell all, ang mga Diskaya, makukulong daw sila. So, pipilitin nyo. Ipipilit nyo na banggitin ng mga Diskaya si Bongo. Alam, nakakatawi. Sa totoo lang, harap-harapan na, hayagan na. Nandiyan na sa harapan natin ang ebidensya. Sa Bulacan, sa Mindoro, meron nga sa Ilocos Norte Di ba sa bayan ni Charis? Sa bayan ng Presidenteng Bangag, meron din. Bakit kasi Davao ang inuna nyo? Sumunod naman, Sal ni Sara. Tapos yung family ni PRD. Ngayon naman si Bongo. Di ba? Harap-harapan ni ebidensya, nandyan na sa harapan nyo. Unahin nyo kung ano yung pinagpuputok ng butsi ng taong bayan. Kaya nga pumutok ang isyong ito sa laki, sa sobrang garapal na ginagawa nyo pagnanakaw sa bayan. Puntahan niyo Mindoro. Puntahan niyo yung flood control project sa Bulacan. Lahat ng mga flood control project na nabunyag. Sa totoo lang may documents yan, may dokumento yan. Doon pa lang makikita nyo kung sino gumawa niyan.
Sinong engineer? Sino ang contractor? Sino ang proponent? Bakit si Bongo? Wala naman nagbabanggit kay Bongo. May gulay, halatang halata kayo, galawan yan para sa election sa 2028. Kasi hindi pwedeng manalo si Sara. Dahil pag nanalo si Sara, mabubunyag lahat ang mas malalim na pagnanakaw na ginagawa nyo. And worst, makakasuhan at makukulong kayo. Tandaan nyo, ang plunder ay walang bail. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? Well, I think they've been protecting Bongo.